Mag-aadobo tayo ng manok sa gata. Lagay ang mantika. Yan. Lagay sibuyas. Huwag nating hayaang masunog. Dapat yung apoy po, normal lang. Lagay ang bawang. Halo-halo eh. Ilagay ang backbone ng manok. Yung likod po ng manok ay medyo moro siya. 6 real po. Kaya medyo malasa. Halo-haloin natin. Yun. Hanggang masangkot sa lahat. Yung breast ko, hindi ganong malasa pero malaman siya ito. Pwede siyang pang sabaw, pang adobo, soup. Yan. Yan, pag maputi na po, pwede siyang lagyan ng toyo. At para sa tunay na lasa, lagyan natin ng magic syrup. Magic syrup, baka naman. Datin natin yan. Paminta. Tapos, syempre, paborito ng Bicolano, chili flakes. Lagyan natin ng mainit na tubig mamaya-maya. Shoutout ka pala sa lahat ng mga Bicolano dyan, mga vlogger na Bicolano. Shoutout sa inyo lahat. Mga Bicolano mahilig sa sili, lagyan natin ng toyo. Siyempre ang suka. And then, takpan. Siyempre, napagsaing na tayo. Tingnan natin. Wow, ayan. Yung mga gusto kong ma-shoutout, mag-comment kayo dito sa baba. Antayin natin na mag-dry bago siya lagyan ng gata. Ayan. Tipong gata dito, yan yung ilalagay natin mamaya para bali ano siya, powder. Lagay ng malamig na tubig, kanawin, tapos ilagay natin mamaya. Lagay natin uli. Hop, mga bata, mag-ingat sa paghawak ng takip, mainit, huwag gagayahin. Lagyan natin ng konti tubig. Yan. Sabaw natin para higop tayo ng sabaw. Tingnan natin kung naubos na ba yung tubig, nag-evaporate na. Ayan. Parang nilagang adobo. So ganito lang magluto para malambot na malambot siya, lutong-luto. Pag manok po, dapat po 100% na luto kasi syempre iwas natin malason. Para iwasan na tayong malason, dapat yung pagkain po laging luto. Lalo na pag manok. Mga 10 minutes pang kulo. Ayan. Kaya iniikot-ikot ko itong kawali kasi yung apoy niya hindi pantay. Para dito naman sa side na itong kumulo. Ayan. Balikan natin after 2,000 years. Medyo tuyo na siya. Atin ang ilagay ang gata. Yung gata po, nakanaw ko na kanina. Siyempre, kakanawan ko ulit para hindi siya mamuo. Yan. Medyo, alam niyo na, pag mga powder na gata, hindi masyadong malasa. Kasi process na siya. Yung dito lang dyan sa Pinas, mga nyog talaga, lalo na sa Bicol, purong nyog. Sa isang lutuan lang, minsan nilalagay namin 3 buong nyog ang nilagay namin, kinakayod namin, tapos kakatasin. Ayan. Halo-haloin natin hanggang ma-dry siya.
Sarap yan. Sinaing natin. Almost done na. Hindi tayo kumain after this. Ang oras ay mag-aalas 11. Sakto lang sa tanghalian. Medyo late na ako nagising. Kundi nga tumawag si Mrs. Malamang, salamang, tulog pa ako ngayon. Shout out sa aking masipag na asawa, Sarah Joy Manlangit. Wala akong sikreto sa pagluluto ng mga ulam. Dapat lang mahalin nyo yung ginagawa nyo. Isipin nyo na lang ang kakain ng yung inyong niluto ay ang iyong pamilya. Kaya dapat malinis. Luto. Masarap. With love, kumbaga. Kunting kulo-kulo. Iin-inin lang natin. Bawasan natin ang apoy. Para hindi siya masyadong masunog. Balikan natin after 15 minutes. Para pagising nung kasama natin na tulog na papasok, at least may makakain na sila. May iba ko kasi kasama namin, closing kami, opening. Nagkataon dayo ako, lutoan natin yan. Yo! 1 hour later. Wow! Ayan. Medyo dry na siya. Pwede na siguro yan. Masarap din yung may kunting sabaw. Sabaw lang. Sabi nga nila, sabaw lang, ulam na. Hindi na yan. See? Papatay natin ang apoy. Kain na na. Maraming salamat sa inyo lahat. Yung mga hindi pa po nag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Kung nakikita nyo lang ang channel na ito, or bago lang kayo sa channel na ito, paki-like, share, and subscribe naman po. Maraming salamat sa inyong lahat.